So, kunin natin ang consumer goods, ano pa, capital producer goods, yung sil'atu istihlakil muammara, at saka, saan yung kasama niya? Sa number 3. Asan na? Nagtago? Dalawa lang sila. Dalawa lang pala. Okay ka. Ito lang muna kunin natin. Ito, mula dito. Okay? Kunin natin ang consumer goods. Ano meron sa consumer goods? Meron tayong durable consumers and non-durable consumers. Ano kaya ang ibig sabihin niyan? Tafaddalo, Sister Fatima. Basahin mo sa amin mula dito. Yan lang yung binili ko. Non-durable consumer goods, goods that are consumed immediately and cannot be stored because they are destroyed upon use. Examples, food, beverages, and Here. other consumables. Start here. Consumer goods. Start ka dito. Po. Consumer goods. Sa Dito. taas, sa taas. Okay po, sorry. Hanggang Okay, dito. consumer goods. Okay. Consumer goods, these are goods that directly satisfy human needs. An individual or society demands them as a final consumer to achieve immediate satisfaction. They are divided into 2 categories: durable consumer goods, goods that can be used repeatedly without being exhausted in the first use. They provide utility over a long period. Samples: household electrical appliances, personal vehicles. Non-durable consumer goods, goods that are consumed immediately and cannot be reused because they are destroyed upon use. Examples, food, beverages, and other consumables. Barakallahu Yun na fik, lang. Sister Fatima. Ano yung sil'ah? No? Ano yung consumer goods? Ano yung produkto o kalakal? No? Ano yung sil'atul istihlakiyah? Ang sil'atu istihlakiyah o yung sil'a ay nahati sa dalawang pangunahing uri. Una, al sil'atu istihlakiyah at saka sil'atu intajiyah. Yung durable consumers goods and non-durable consumers goods. Okay. Walang problema po. Meron tayong klase mamaya. Mamaya. Opo. 10 minutes lang to. Papasok tayo sa bagong klase. Okay, dito po ang sil'a, no, ya ikhwani wa akhawati, ang meron tayong kasi mo sil'a to ila sil'a istihlakiyah o sil'a intajiyah. No, na kwan po yung sil'a na dalawa. So meron tayong wahiya sil'a allati tufidu bihajatil insani bitariq. There are goods that direct satisfy human needs. For example, ya ikhwani wa akhawati, no? Sa bahagi ito po, tatalakayin po natin ang mga produktong pangkonsumo, yung consumer goods na direktang tumutugon sa mga pangailangan ng tao, human needs. So ano yung sil'atul istihlakiyah? Ano yung mga produktong pangkonsumo? Consumer goods, ito ang mga goods na ginagamit ng tao o lipunan upang direktang matugunan ang kanilang mga pangangailangan at kagustuhan. Yan po ang tinatawag na ano yan? Durable consumer goods. Barakallahu fikum. Dito ya ikhwani wa akhawati, no? Ito ay ang mga goods na ginagamit ng tao o lipunan upang direktang matugunan ang kailangang mga pangangailangan at kagustuhan, no? For example, ulitin natin na tayo. Ang mga goods na ito, no, ay yung durable consumer goods po, good na ginagamit po ng mga tao o lipunan upang direktang matugunan ang kanilang mga pangangailangan, mga needs, lihajatin nas, no? At kagustuhan ang individual na bumibili ng mga produktong ito ay tinatawag na final consumer. Kapag ikaw ay individual na ikaw lang bumili, tinatawag po sa economic na ano? Al-mustahlak an-nihai o yung final consumer. No? Consumer. For example. So yan ay sapagkat ginamit niya ito para sa personal na konsumo. Yung final consumer, ginamit lang niya para sa kanyang personal na pagkonsumo, hindi para sa produksyon po. Anong halimbawa niyan? Pagkain, damit, gamit sa bahay, gamot, cellphone at marami pang iba.
So, mga uri po ng consumer's good, no? Meron tayong mga matitibay na produktong pangkonsumo, no? Yung durable consumer goods, ito ang mga produkto na maaring gamitin ng higit sa isang beses. Hindi sila agad naubos o nasisira sa unang gamit, no? Paggamit. Ano mga ito? Ang mga ito po ay may mahabang lifespan. Al-amar al-intaji, no? Mahabang lifespan po, no? At karaniwang may mataas na halaga, high economic value. Ano 'yan? Anong example natin diyan? Yung mahabang lifespan. Cars, Like cars, appliances. cars, appliances. Pwede. Mga electronic appliances gaya ng refrigerator, washing machine, o TV or car at marami pang iba. Mga sasakyan, automobiles, no? Yung sabi ni Sister Fatima, mga furnitures at marami pang iba. So ano aplikasyon natin diyan? Ang demand para sa ganitong uri ng produkto ay hindi madalas magbago dahil sa tibay nito. Gayunpaman, ito ay malaki ang epekto sa investment spending ng mga sambahayan at kumpanya. Bakit? Bakit malaki ang epekto nito? Mahal siya, mahalaga. Mahal siya at saka mahalaga. No? Mahal ang durable. Mahal siya at saka mahalaga. They provide utility over a long period. Aha. Sino ang may sasakyan diyan na over 100 years? Or ibang kan? Wala. Yung Mercedes-Benz, asan na? Nasa museum na, Doc. Sa museum na, aha. Yun po, Masya Allah. Dito merong museum ng Royal. No, Royal. Ng King. Museum ng King before. No? Tatay ng King dito. Okay. Dito, non-durable consumers goods. Ano yan sila? Yung silatul istihlaki gaira muammara. Yan po yung mga hindi matitibay na produktong pangkonsumo. Ano yan sila? Ito naman ang mga produkto na agad naubos o naglalaho pagkatapos gamitin ng isang beses lang. Isang beses lang. Ang kanilang halaga ay natatapos sa sandaling na konsumo sila. No? Kawawa naman sila. Kaya tinatawag silang short-lived short-lived goods. No? Ano yung halimbawa niyan? Yung Beverages. Food, beverages, and other consumable. Isang beses lang. Pagkakain ka ng, anong kakainin mo? Burger. Wala na, isang beses lang, upos na. So, ano application natin dyan sa economics? Ang mga produktong ito ay palaging may mataas na demand, high consumption frequency. So, kailangan po natin makuha ang demand and supply dyan sa baba. Hindi ko alam kung maabot natin. Ang mga produktong ito ay palaging may mataas na demand, high consumption frequency at madalas na ginagamit upang sukatin ang household expenditure, paggastos ng sambahayan sa ekonomiya. Paano natin susuriin yan? Sa microeconomics po, ya ikhwani wa akhawati, ang pagkakaiba ng durable at non-durable goods ay nakaapekto sa consumer behavior at aggregate demand. Kapag tumaas ang kita, income increase, mas mataas ang demand para sa durable goods. Kapag bumaba naman ang kita, mas binibigyang prioridad ng mga mamimili ang non-durable goods. Halimbawa yung pagkain, pangunahing pangailangan. Bakit kaya, Sister Fatima? Kapag tumaas ang kita, mas mataas ang demand para sa durable goods. Why? Kasi mayroon kang pag mataas ang kita mo, mayroon kang extra enough money to buy mga Lamborghini. durable goods. Masya Allah. Lamborghini. Louis Vuitton na bag. Louis 1 Vuitton. million, 2 million. Kapag bumaba naman ang kita, mas binibigyang prioridad ng mga mamili ang non-durable goods. Bakit, sister? Fatima? Walang pera. Kasi walang pera. Kain na lang tayo ng, Jollibee. Okay, Jollibee na lang tayo. No? Hindi tayo makabili ng Louis Vuitton. Okay.
at saka Crocs. Yung Crocs. Okay. Sa Islamic economics po, ya ikhwani wa akhawati, ang pagkonsumo ay dapat nakabatay sa moderation. Ayan po ang tinuturo sa atin ng Islamic economics. Ano yung i'tidal? I'tidal. Ano yung i'tidal? Moderations. Duration. Allahu Akbar. Moderations. Kailangan wasat lang, no? Okay. Ang Islamic economics ya ikhwani wa akhawati ay dapat nakabatay sa moderation. Hindi labis, hindi rin kulang. Hindi labis, hindi rin kulang. No? Ibig sabihin, wasat. Sa gitna ka. Ang paggamit ng durable o non-durable goods ay dapat nasa hangganan ng halal at pampublikong kapakinabangan. Al-maslahatul amma. Bimana ya ikhwani wa akhawati, ang mga produktong pagkonsumo po, pangkonsumo, consumer goods ay yaong direktang ginagamit ng mga tao upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangailangan. Nahati ito yung consumer goods na hati sa dalawa, durable goods and non-durable goods. Ito po yung lalabas sa exam inshallah. Pero tatbiki, may application. Ready na kayo? Or bentot-bentot lang? Okay. Nahati ito sa durable and non-durable goods. So, tumatagal, hindi agad na ubos. Yung po yung durable goods. Ang non-durable goods naman, Gair? Okay, barakallahu fik Sister Dayan. Ang non-durable goods, nauubos agad sa unang paggamit. Ang mga durable goods ay karaniwang binibili paminsan-minsan at naapekto sa investment cycle po. Samantalang ang non-durable goods ay regular na binibili at naapekto sa daily consumption patterns. Lahat nila may epekto. Punta ka sa durable goods, mahirap naman, pag yayaman ka, bili ka ng Louis Vuitton. Kung mahirap ka naman, bibili ka lang ng pagkain mo. So lahat may consumption pattern, no? May epekto po ng ano ang epekto ng durable goods? Ang epekto po ng durable goods ay investment cycle. Pero ang epekto naman ng non-durable goods ay daily consumption pattern. Pero sa Islamic kung pananaw, no, sa Islamic view, ang paggamit ng mga produkto ay dapat nakabatay sa etika. Ano yung etika? Ethical behavior aspect. No? Nakuha natin kanina, pangailangan at kapakinabangan ng lipunan, hindi sa labis na pagkonsumo. Ano yung hindi sa labis na pagkonsumo? Extravagance. Extravagance. Ibig sabihin, prohibited ang extravagance. Yung pagmamalabis na pagkonsumo.